Yo, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At welcome back din sa panibagong episode. For today's video mga kamaster, gagawa ko ng slim type na SG barrel o SG body na ETCM. Pero sa episode ito mga kamaster ay papakita ko lang muna sa inyo kung paano ko ginagawa yung SG body na pang D-dive. So bali, siyempre bago tayo mag-umpisa mga kamaster, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring pakisubscribe po aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kamaster. Umpisa na natin, let's go! Bali, meron na po tayo itong na planer na 2x2 na wood. Medyo fast forward tayo mga kamaster dahil nakagawa na pala ako ng handle. So meron na rin ako dito mga kamaster ng tutorial ito sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang kung paano gumawa ng handle. So maliit lang siya mga kamaster kasi pansarili ko lang naman mga kamaster. Yan. First step natin mga kamaster ay maglalagay tayo nito. Ikakabit natin to dito sa part na to. Yan. Let's go. Bali naglagay na tayo mga kamaster ng palatandaan ko. So bali hanggang dito yung sukat natin na ETCM. Yan, guhitan na natin hanggang dito sa dulong bahagi. Ayan. So dito tayo maglalagay ng ito, pinaka number 1 na butas bago tayo mag number 2. Yung iba kasi dito nag-uumpisa ng bilang. Ako dito. Ayan. Ito nagbibigay ng numero. Ayan, number 1 butas. Ayan. So bali pag sinukat mo mga kamaster ay ETCM yan. Wala dito, yan. Papunta rito. Yan, ETCM mga kamaster. Yan o, ETCM. Bago natin ikabit para itong handle mga kamaster ay magkakanal muna tayo dito. Yan. Kakanal natin itong part na to, gitna. Gamit yung router. At ito na mga kamaster, bali nalagyan na natin ng guhit. Yan yung susundan natin ng router mga master para magkaroon siya ng kanal hanggang doon sa dulo. Yan. Sundan na natin yan mga master, yung ating ginawang guhit na yan. Ayan, yung guhit na yan. Punta doon sa dulo. So yan mga master, nakanalan na natin. Yan. Nalagyan na natin ng kanal. Yan. So bali ito mga master ay susundan ko na lang ito ng lapdes para mawala yung matatalim sa gilid. So yan mga master, bali ito pahuli na natin to. So bali ang gagawin na lang dito mga master ay lilihahin para kuminis yung kanal. Yan, dito naman tayo mga master, isusunod naman natin dito. Dito naman tayo sa paglalagyan ng paglalagyan ng handle. Diretso ibaon na natin yan. Tapos talian natin ng guma pag ating nilagyan ng epoxy. Yan. Yan lang ang tamang paggawa ko nito mga kamaster para makita nyo na rin. So dahil ito yung ating ikakabit dito na trigger ay bali guguhitan natin para malaman natin kung saan ba natin to ibabaon. Kailangan kasi mga kamaster yan, ganyan ang distansya. Yan. Para madali mo siya makalbit. Para makalkula mo siya kung gaano ang layo ng trigger sa handle. Mahirap kasi pag dito banda yan sa malayo, mahirap abutin ng ating gatilyo. Kailangan kasi ganyan siya mga master, yung sakto-sakto lang. Yan. So sakto na yan mga kamaster yung ating gagawin na to. Bali nakatapat to sa ating sinukat kayo na sa ETCM. Yan. Ang guhit na yan. Natin ng ganyan. Tapos dito tayo maglalagay ng handle sa part na to. Mga kamaster, ikakat natin to. Yan. Ikakat natin, gamitin natin ng gulok lang mga kamaster, itak lang. Kat yan. Kasi dito magkakaroon dito ng pinakabulusan ng ating gatilyuan. Yan. Ito ikakat din natin to. Yan, dalawa na yan. Yan, at saka ito. Yan.
Ito ay pinakasimpleng design ko lang mga kamaster ang ipapakita ko sa inyo sa paggawa ng SG barrel ng 80 cm pang D-dive. Yan. Okay mga kamaster, ikat na natin to. So tapos na tayo dito mga kamaster. Bahala na ang flap disc dito mag-design. Dito naman tayo, ikakat naman natin to. I-flap disc na natin to mga master. I-flap disc na natin. Ito na mga kamaster, bali nalinis na natin yung butas at sakto na rin itong ating handle. Yan o. Yan. Bali ipoksyan na lang itong mga master, yung butas. Ikabit natin dito. Bago natin sa ipoksyan mga kamaster ay magbubutas na tayo dito. Magbubutas na tayo dito ng band hole o yung lagayan ng guma. Bubutasan natin yan patagos dun. So dalawa. Hindi lang yan. Yung 16mm rubber band small ID para malakas. So bago tayo mag-epoxy mga master, ikat natin tong dulo. Sino nasa sa aking nilalaan? Kaya natin bakit ba? Lagyan natin din. Sige. Pinagisa tayo ng mga. So ito na mga kamaster, bali na epoxy na natin. Hintayin lang natin na matuyo ang epoxy bago natin siya i-design na SG. Yan. Para pag na-design na natin ang SG ay saka tayo mag-set up ng trigger dito mga master. Bali, pait na lang ito mga kamaster. Ang tatanggal dito sa natira, paitin na lang natin. Medyo fast forward tayo mga kamaster.
Ay pakita ko na lang sa inyo maya pag linis na to. At yung sakto-sakto na ito mga master, itong ating housing. So okay na mga kamaster, sakto na yung ating housing ng trigger, sakto na. Yan. So bali ang gagawin natin mga master ay ilapit natin ito sa gilid. Ganyan. Sundan natin itong guhit mga master, ito. Guhit. Doon tayo magbubutas ng 1/4 natin gagamitin patagos dun. Yan, butas na mga master. So bali ito pala mga kamaster ay hindi ko pa ito gimpix itong ating pin lock ng ating sir at saka ng kanyang trigger. So bali hugutin natin ito muna. Yan, para kumasya dito kasi sumasagi itong kanyang kabilang side. Na po siya mga kamaster, bale sakto na yung ating housing sa ginawa natin butas. Ayan o. At nakaready na rin yung bubutasan. Ayan. Nang lulusutan ng ating trigger. So ngayon naka-design na to sa kanyang body itong ating housing. Pwede na natin siyang ikorte. So slim type sana natin purma ko dito mga kamaster ay medyo magaan tong kahoy, kaya baka babaguhin ko na lang ang design, yung medyo maliit yung body para sakto-sakto sa 360 na shaft A0. Kung sa 6mm sana, 6.5mm sana, pwede ko sana siyang slim type ng medyo malaki yung body. So maliit yung ating shaft ay lulutang tong ating body kung medyo malaki yung ating gagawing body, kaya medyo palitan natin. Kaya lagyan na rin natin ng kunting design to sa banda rito. Yan. Yan, dito magdi-design dito. Parang semi cuttle piece na lang siya na medyo manipis at medyo malit yung kanyang body. Ito. Okay, mga master, umpisa na natin ang pag-flap disc dito. So bago natin siya i-design pala mga master, kailangan muna natin itong butasan ng 1/8 patagos dito kasama na tong ating housing. Sabay na silang ibutas ito mga master sa kanyang body. So ito na mga kamaster, ikakat natin to yung mga hanggang dito sa ilalim ng guhit. So bali na drawingan ko na ng magiging design niya. Medyo pangit lang yung pagka-drawing ko. Pasensya na mga master. Makikita nyo na lang yan kapag nabuko na yan. Mapurma na mamaya mga master. So yan. So bali dito maglalagay ng hangganan ng kanyang pa-cuttle piece. Yan. Tapos ito, ipupurma na natin to. So bali panipisin natin ang cleaner. So bago natin siya i-flap disc mga master, iitakin natin to. Bali itak yung pang labar natin dito. Yan. Itak. So ito na mga kamaster, bali makinis na ilalim at medyo may forma na rin siya. Ayan o. So
So bali dito naman tayo sa babaw mga master, maglalagay ng design. Bali ang ilalagay nating design dito ay korting. Yan, parang medyo nagpaganyan siya mga master. Yan. Yan, medyo paganyan siya. Papunta doon. So bali na flap disc na natin yung kabila. Dito naman tayo sa kabila mga master. So ito mga kamaster yung design nya. Ayan o. Ayan. Mas magandang tingnan ito mga kamaster kapag siya ay nakomplete na natin. At yun, bali ito mga kamaster, ito ipapakita ko na lang sa inyo pag yari na. Master, yan din yung forma nya. Ito rin yung forma nya. Ngayon, bali itong butas na yan, itatanggalin natin yung matatalas na yan. Bali medyo curve natin ang paliko dito yung guma na hindi siya masusugat. Kasi matalas yan. Kumbaga ukit natin yan hanggang sa magkinis siya mga master. Ganon din sa kabila. Tapos lagyan din natin ng guide yung rubber. Yan, katulad yan. So yung forma niya ganyan na rin, parang snake head design siya mga master. Yan, yung kanyang guide. Sundan din natin yan. Ipapakita ko na lang po sa inyo mga kamaster kapag buo na natin itong dulo, yung head niya, band hole. Okay. So ito na mga kamaster. Bali na i-forma na natin. Yan. Tapos na rin tayo sa pag-design. Bali liliyahin na lang to ng mapino para kuminis. At ito na ang kinalabasan ng ating banhole. So bali na ukit na natin gamit tong yung kutsilyo. Yan, inukit natin yan para medyo magpa-curve siya ng ganyan para hindi siya matalas. So yan, makinis na siya. Bali lilihain pa natin to mga master. Lilihain pa natin to mga kamaster. Itong part na to. So yung forma niya, yan na rin yun. Yan. Siya mga kamaster pag nabuo natin siya. So bali kulang siya ng trigger guard. Yan. Ito siya. Yan. Bali lilihahin ko pa ito. Liha pa ang kailangan dito mga master. At para matapos na tayo dito. Yun mga kamaster. So hanggang dito lang muna ang aking may papakita sa inyo. At salamat po sa inyong panonood mga kamaster. Sana ay may natutunan kayo sa tutorial kong sa araw na to. Sa mga bago pa lang sa channel ko, sa hindi pa nakasubscribe mga master, pakisubscribe naman po. Maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless to all. Ingat po palagi. Salamat.